Viral sa social media ang pagpanaw rin ng boyfriend ni Gina Lima na isang Viva Max artist. Sumunod nga ito kay Gina Lima na kamakailan nga ay yumao na rin. Si Ivan Cesar Ronquillo nga ay pumanaw na dahil nga hindi nga matanggap nito na ang kasintahan ay yumao na. Kasunod nga ng kadahilanan na ng isyu ng pagbubugbog nito sa kanyang girlfriend. Marami nga ang bumatiko sa kanya dahil sa pagkamatay ng kasintahan nito. Inulan nga ng mga samot-saring negatibong reaksyon tungkol sa pagpanaw ng kasintahan. Sa panahon nga ngayon, mabilis kumalat ang balita dahil sa social media at teknolohiya. Kasabay nga nito ang mabilis na pagkalat ng opinion, speculation at mga paratang ukol sa mga revelasyon. Kamakailan nga kumalat ang balita sa biglaang pagkamatay ng isang Viva Max artist talent na si Gina Lima, isang 23 years old na modela. Noong November nga natagpuan ng bangkay ni Gina Lima na wala ng malay sa isang kondo sa Quezon City. Siya ay sinugod sa General City Hospital ng kanyang ex-boyfriend na si Ivan. Ngunit pagdating doon ay dineklara na si Gina na dead on arrival. Unang ang pagsusuri ay meron nakita ang cardiorespiratory arrest, pagtigil ng paghinga at tibok ng puso, pero hindi pa natatapos dito ang usap. Malat nga mga bintang haka-haka at kuro-kuro ng karamihan dahil sa isyong ito. Meron nga itong nakita ang mga pasa sa hita, pagkakaroon ng foul play, or mga pasa na nakita sa hita ni Gina. Maliliit lamang, karamihan tuldok-tuldok sa legs at walang bahid na indikasyon na matinding pambubugbog. Pero base sa testimonya ng SOCO ay merong nakita ang drug paraphernalia, glass tube, grinder at mga bakas umano ng marijuana sa tableta. Kaya pumasok sa investigasyon ng iba yung drug overdose. Pero sinasabi naman ng iba na may history ito ng asthma na sanhi ng komplikasyon. Habang ang pulisya ay inuuna ang scientific investigation, pero sa social media ay may sariling kwento. Kasi sa reconstruction ng mga investigador, nag-inuman daw sila Gina at Ivan sa noong November 15. November 16 pumunta sila sa bahay ni Ivan. Pagdating ng gabi, paggising umano ni Ivan, hindi na tumutugon si Gina. At agad niyang tinawagan ng kanyang ama at sinugod si Gina sa hospital. Wala pang lumalabas na autopsy or final cause of death. Kaya naman maraming mga content creator ang nambintang agad na binugbog ito. Kaya naman base sa ilang opinion ng mga content creator, bago mamatay ni Ivan ay burado na rin ang post ng isang sikat na content creator dahil nga sa below the belt at masasakit na salita na sinabi nito kay Ivan. Ayon nga sa post ng isang sikat na content creator tungkol kay Ivan Cesar Ronquillo, kahit nga mag-deactivate ka pa ng Facebook mo, hindi ako papayag na walang hustisya sa pagkamatay ni Gina. Mas matangkad ka pa sa akin tapos yung bubugbugin mo babae na wala pa sa kalahati ng laki mo. Binugbog mo siya ng malala tapos iniwan mo lang ng nakahandusay sa kwarto. Kaya ang kaibigan ko gawa ng internal bleeding. 6 hours nang patay bago sinugod sa ospital. Magbabayad ka sa kulungan, walang ganti. Kaya girls, kahit gaano pa kagwapo or kamacho ang boyfriend nyo, layuan nyo na agad. Isang beses lang kayo pagbuhatan ng kamay bago umabot sa ganitong klaseng eksena, magbabayad ka. Hindi pwedeng hustisyang pagkamatay mo, baby. Gaganti ka namin. Dahil nga sa mga natamo nitong masasakit na salita kamakailan at pagdadalamhati sa kasintahan niyang si Gina, ay hindi na nga nito nakayanan ang lahat ng pinupukol sa kanya. Kaya naman sumunod na rin ang dating kasintahan nito na si Ivan Cesar Ronquillo. Pero bago nga ito tuluyang pumanaw, si Ivan ay nagpost pa ito sa kanyang social media. Sa huling piraso ng kanyang mensahe ay binasag nito ang katahimikan ng nakakarami. Ayon nga sa huling post ni Ivan Cesar Ronquillo, mahal na mahal kita, Gina. Hindi ko kaya na wala ka sa tabi ko. At hindi ko kaya na mabuhay na wala ka sobra. Sobrang sakit na sa tabi pa kita na wala. Hayaan mo. Susunod ako sa iyo. At makakasama na kita. Alam naman natin sa atin dalawa na walang makakapigil sa pagmamahala natin. Isang mensahe nga na puno ng paghihinagpis, puno ng pagmamahal, pagkalito, pamamaala. Matapos nga lumabas ang post na ito ay naging malinaw sa mga nakakakilala dito. Ay mabigat siyang dinadala. Habang ang iba ay sabay na pinaparatangan at tinuhusga ng pagkatao ng binata. May kinalaman sa pagkamatay ng tahan ay unti-unting naliliwanagan ng lahat. At sabay nga ng pag-unti-unting ng pag-iisip nito ng masama ukol sa panghuhusga ng lipunan
lipunan sa kanya. Pero sa huling post nga nito ay pinakita lang niya at pinaliwanag sa marami na purong pagmamahal lang ang namumutawi na pinakita niya sa kasintahan. Kasunod nga na ibig sabihin rito ay nangangahulugan lang na inosente siya. Para sa ibang reaksyon ay alam na ang gustong ipahiwatig ng binata para mawakasan na lahat ng akusasyon at masasakit na paratang dito. Maraming nagsasabi na hindi niya nakaya ang mga masasakit na bintang sa kanya na siya ang pumatay sa kasintahan. Kaya wala pa ngang masusing investigasyon sa nangyari sa binata pero batid na ng lahat na nagpapakita ng simpa na siya ay inosente. Dahil nga rito matatahimik na ang maraming ukol sa isyong ito. Kasabay nga rito matatahimik na rin ang binata at magkakasama na silang muli. Kaya naman malinaw na dalawang buhay ang nawala, dalawang pamilya ang nangulila at naghahanap ng katotohanan. Sa social media, napaka makapangyarihang sandata na kayang pumitil ng buhay ng tao. Sa isang negatibong opinion lang ay pwede nang makasira ng buhay. Kaso ni Gina, hindi pa natin alam ang katotohanan. Paningdaman ng isa ay hindi niya nakaya ang bigat ng paratang. Ano kaya magiging reaksyon mo sa puntong ito? Doon ka ba sa inakusahan at purong halong pagmamahal lamang? Or doon ka sa mapanghusgang lipunan na hindi pa inaalam ang katotohanan?